Welcome again guys sa aking YouTube channel para sa ating part 2 ng episode 10 ng Samurai X Tagalog version. At bago po natin simulan ang ating video, sa mga hindi pa dyan nakapag-subscribe, huwag pong kalimutan mag-subscribe at pag-click na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated tuwing may bago tayong video. At huwag na po natin ito patagal pa guys. Tara, simulan po natin pagkatapos lamang ng ating intro. Babantayan ko ang lugar na ito ng aking buhay tulad ng utos ng aming pinuno! Dumating dito ang mga taong nanggaling sa Kamiya Dojo para pawiin ka mula sa amin. Ang mahal kong Ken. Pero kung ako sa'yo, hindi na ako aasa. Dahil hindi naman sila makakaabot sa lugar na ito. Ang naghihintay sa'yo hindi kaligtasan, kundi ang kamatayan sa pagpapahirap na gagawin ni Kanryo. Ayan ang bunyal, ang mabuhay na nagdurusa o ang mamatay ng payapa. Ikaw ang pumili. Hanggat maaari, gusto ko sanang iwasan ang pakikipaglaban. Kaya pwede ka bang tumabi sandali? Ang utos ng pinuno ang tanging masusunod. Ang isang yun, may tinatago palang bakal sa loob ng kanyang guwantes. Ang tindig na yun. Gumagamit siya ng kempo. Mahalaga ang bawat sandali. Pasensya ka na dahil hindi na ako magpipigil pa. Ganon din mismo ang sasabihin ko. Simulan na natin! Direktang tama! Talikod! Kenshin! Anong problema, Kenshin? Ikaw talaga! Bakit ka nagpapugbog sa kanya? Parang hindi ikaw yan eh! Ano nang nangyari sa mga prediction mo gamit ang Hiti Mitsurugi, ha? Sabihin mo nga sa akin, ano ba? Tik na rin akong tamaan ng huling tira. Nabasa ko ang pagsuntok pati ang patalikod na kamao. Pero sa isang iglap, bigla na lang humaba ang kanyang braso. Anong sabi mo? Anong problema, Batosai? Hindi lang naman siguro yan ang kaya mong gawin. Kung hindi mo malalaman ang lihim sa likod ng aking pamamaraan, hindi ka tatagal ng kahit isang minuto laban sa aming pinuno. Lihim? Magmula pa noong sandaling nasilayan ako ng iyong mga mata, napasailalim ka na sa aking mahika. At hindi mo ito napansin. Mukhang nagsimula na sila. Gumagamit ng paraang Shinwan si Hanya. Kapag hindi malalaman ni Batusay ang lihim sa likod nito, wala na siyang pag-asang manalo. Kung ganun, nasa ilalim pala ako ng iyong mahika. Medyo matrabaho, pero kailangan ko munang kumawala sa mahika mo. Teka, alam mo ba kung ano ang tindig na yan? Hindi ko alam. Katulad dito ng tindig sa Seigan. Hindi. Tindig yan ng Shinken. Kapag sinulat ang ibig sabihin, espadang naniniwala. Isang sinaunang tindig na pangdepensa. Mabilis siya makakatugon sa kahit anong galaw ng kalaban. Shiken pala. Pero, isa yung tindig na pandepensa kaya mahihirapan kang sumalakay. Huwag mong sabihing naduduwag ka na ngayon, Batosai. Hindi ako makapaniwala na siyang alamat na mamamaslang. Ang tulad mo ay walang karapatang labanan ng aming pinunong si Iyoshi. Dito mismo sa lugar na to, ako si Hanya at tatapos sa'yo! Kahit gaano pa kaganda ang depensang bigay ng Shinji, hindi mo magagawang ilaga ng aking paraang Shinwan! Nagawa niya! Lagan niya! Nakawala ka na ba sa mahika niya, Kenshin? Ang kanyang mahika, walang iba kundi ang mga pula at itim na linya na nakapinta sa kanyang mga braso. Mga linya? Alam ko na, gumagawa ng ilusyon sa mata ang mga linyang yon para magmukhang mas makapal ang mga bagay na nakikita natin. Kaya hindi mo nasukat ng tama ang distansya. Ang ginawa mong tindig ng Shinken kanina, hindi lamang yun pang depensa, kundi
hindi ginamit mo para masukat ang haba ng aking braso? Kung ganun, ginamit pala niyang panukat ang baligtad na talim. Ikaw nga si Batusay. Masyado kitang minaliit sa ating labanan. Magmula pa noon, marami na akong hirap na pinagdaanan sa labanan. At ilang beses ko na rin naranasan ang impyerno. Pero, dahil nagtiwala ako sa pinuno at sa dangal na maging kasapi ng grupo ng Oniwaban sa Kastilyo ng Edo, nalampasan ko lahat ng yon. Itataya ko ngayon ang aking dangal, Batusay, at titiyakin ko ang iyong pagkatalo. Babal na kuko! Ginawa niyong bihag si Binibining Megumi. Nasaan ang dangal doon? Tumahimik ka! Kung hanggang dyan lang ang kaya mong gawin, hindi ka mananalo laban kay Pinunong Eyoshi. Kenshin, Nag-aalala ako kay Binibining Megumi. Bilisan na natin! sandali! Hindi lang basta malakas ang taong ito. Hindi lang siya. Si Shikiju, si Beshimi, si Yotoko, ang pinuno ng mga taong tulad nila, si Eyoshi. Gaano kaya siya kalakas? Maayos na ba ang sugat mo, Kenshin? Maliit lang naman to. Tumigil na rin ang pagdudugo. Pagkakalo kayo! Malapit na magsitakbuhan ng mga taong yun! Kenshin, puntahan niyo na si Binibining Megumi! Sige, mukhang kaya nyo ng dalawa mga ito. Binibining Kaoru, yahay ko. Kayo nang bahala sa kanila. Sige! Isang bata at babae lang yan. Kaya-kaya natin Ano sabi mo? Makikita niyo ngayon ang lakas ng Kamiya Kashin Dojo! Manda na kayo sa amin! Kung ganun, ikaw palang tinatawag nilang commander. Ang lalaking yun, siya ang pinuno ng Oniwaban na nasa kastilyo ng Edo, si Aoshi Shinomori. Nasaan si Kanryu at si Binibining Megumi? Kung gusto mong malaman kung nasan sila, itanong mo gamit ang baligtad na talim, Himura Batusay. At sasagutin naman kita gamit ito. O ikaw, huwag mong sabihing binabalak mong labanan si Kenshin gamit lang ang punyal na yan, ha? Huwag mo nga akong patawanin. Tanging si Batusay lamang ang kailangan ko. Mabuti pa, tumabi ka na lang. Anong sabi mo? Makikita mo ngayon kung paano ko tatalunin ng isang tulad mo. Tulad ng ginawa ko kay Shikiju. Sandali, Sano! Ganun pala. Sanosuke! Teka, ano bang nangyari sa'yo? Natalo si Sanosuke sa isang tira lang. Dapat matuto sa makinig sa payo ng ibang tao. Ngayon naman, ikaw ang isusunod ko, Batusay. Kodachi? Oo, maiksi sa katana pero mahaba sa punyal. Dahil maiksi, mas mahina to kaysa sa katana. Pero magaan at magandang gamitin pang depensa. Isang espadang magagamit bilang panangga. Pero maganda ang pandepensa ang Kodachi. Mahihirapan naman siya sa pag-atake. Kung ganun ba, anak niyo? Ang depensa, ang mas pagtutuunan niya ng pansin. Hindi. Anong problema, Batusay? Gusto mo bang ako na ang maunang sumalakay? Ha? Mabilis siya. Gumagamit siya ng kempo katulad ni Hanya. Si Kenshin! Alam ko na, ginagamit mong panangga ang iyong Kodachi. At sumasalakay naman gamit ang kempo katulad ng ginagawa ni Hanya. May isa nga lang mali sa sinabi mo. Ako ang nagturo kay Hanya sa paggamit ng Kenpo. Ano? Hindi maihahambing ang bilis at lakas na taglay ng isang master sa kanyang estudyante. Ngayon nakita mo na ang pagkakaiba.
Hindi maaari. Kenshin! Ang taong yan, mukha yata mahihirapan kami sa kanya. Ang tao na ganito kalakas. Bakit nasa lugar na ito? So dito na nga guys, nagtatapos ang ating episode 10 ng Samurai X Tagalog version. Stay tuned din lang para sa ating episode 11. At kung nagustuhan yung ating video, huwag kalimutan mag-like, mag-comment, share ang ating video. Marami pong salamat. Bye-bye!